Balitaktakan, mayat na. Sakto sa Huwebes, sakto sa tawanan, kwentuhan at kaalaman. Hatid sa inyo yan ng Morning Balitaktakan. Mayat niya? Mayat nga talaga. Ay, ibang-iba ang ating umaga ngayon, mga Yes. ka-MB, dahil napakataas ng sikat ng araw, napakataas ng hairline ko. Totoo yan. Diba? Oo. Pero at least, nagniningning. Nagniningning ang ating kalangitan kahit hindi pa gabi. Kasi ang Totoo. pagkakaalam ko, pag nagniningning, sa gabi lang yan dahil nga sa mga bituin nasa... Sumisikat ang tamang term. Tama, Okay. 'di ba? Fresh lang tayo today, kailangan dapat ganun kasi nga Thursday na, malapit na naman ang Friday, mga ka-MB. At syempre, dapat lahat tayo nakangiti na dahil bukas na nga ay makakatanggap ka na naman ng ipambabayad mo din lang. Totoo, alam mo, iniisip ko palang ubos na siya. Ako nga hindi ko na Ubus iniisip Kasi pag inisip ko masakit sa kalooban. Oo. Oo, kasi kailangan ibabudget mo lahat tapos nagkikrave ka pa. So, paano yun? Wala talaga. Wala kang choice kundi kailangan mong magtiis kasi sabi nga sa kasabihan, kapag nagtiis ka, marunong kang bumaluktot dahil maiksi ang kumot. Pag nagtiis ka? Hindi, meron kasi kasabihan ganon. Kapag maiksi ang kumot, marunong mamaluktot. Kasi malamig sa gabi. Kasi nga umuulan. Tama na. Pero alam mo yung kasabihan na yun. Oo. So, ibig sabihin, kailangan magtiis kahit papaano. Pero, minsan, mga ka-MB, yung pagtitiis, parang ginagawa na lang nating dahilan na hindi tayo nagsusumikap. Totoo. Kailangan dapat magsumikap ka ng todo-todo para hindi ka na kailangan mamaluktot. Totoo. Magkakaroon ka na ng heater sa kwarto. Wag naman tayo puro aso ng bigay, ng hingi. Wag tayo purong ganon. Dapat minsan, marunong ka ding ikaw din yung magbigay. Totoo. Oo. Give and take nga lang Because yan. sabi nga nila, it's better to give, but it's better to receive. Yes. Much better. It's Please, much better yes. to receive. Iba din Oo. kasi pag nakakatanggap ka. Oo. Ano ba yung pinaka-memorable o pinaka-mahalagang natanggap mo? Sakit. Sa loob. Sa loob? Hindi. Iba pa yung Siguro saya. ako, iba pa yun. Iba pa yun. Kaya nga hindi ko na ginagalaw yung right. Napa ako kasi Nanamp medyo na. nagnanamp ulit siya ngayon. Oo. Hindi, pero siguro ako, ang pinakamahalagang natanggap ko is the gift of life. Plastic! Tapos may ref ka pang nalalaman. Hindi ko pa natatanggap yun Oo nga, eh. Oo. no? At saka wala masyadong nagbibigay sa akin kasi people are thinking that I have everything na. Wala pa po akong boyfriend. Ay, wala si Binyel? Sino yun? Wow. Ay, ala. Tapos na kami. Tapos agad. Ayun. Siyempre, it's the gift of life. That every morning, you get to wake up feeling the sunshine, feeling the wind, feeling everything. Feeling Feeling kokak. Ganon. Ikaw ba? Ako, madami. Siyempre, yung life ang isa doon. Gaya-gaya. Walang originality. Tapos ngayong umaga, ang pinakamagandang na-receive ko, pera mula sa kuya ko. Kaya shout out sa kuya ko. Ay, totoo Binigyan niya ba? ako ng pera. Ito yung galing sa abroad? Hindi. Ay, saan? Oo. Iba yung nag-abroad, ito masyado kang showbiz. Basta, hindi, pero thank you sa kuya ko. Feeling ko, babayaran ko ata to. Nakakaloka. Yung Kailangan mo bigay talaga niya. magbayad. Nakakahiya naman. Mamaya niyan, pag hindi ka nagbayad, pumasma yung kanyang bibig ko. Ano sabi. Uy, may mga ganon, di ba? Akala ko dati ang pasma sa kamay lang sa paa. Pero may mga pasmado din ang bibig. So present. Di ba sabi nila ang pasmado yung bibig, yung hindi mapigilan. Imbis na intrusive thoughts, nagiging intrusive na lang. Hindi na siya thoughts. Di ba? Yan, minsan din ako, hindi ko mapigilan eh. Pasmado din. Madalas ako eh. Ang aking bibig, pasmado din talaga. Pero, yung pasma ba na yan talaga? Di ba may mga pamahiin na kailangan kapag galing ka sa labas, as maaraw, pinagpawisan ka, wag ka muna hugas ng kamay kasi baka daw mapasma ka and what not. Even yung kapag, kunwari, galing ka daw sa libingan, tapos napuyat ka, hindi ka daw pwedeng kasi mapapasma ka. Yung mata mo. Oo. Kaya pala maraming pasmado ang bibig kasi pag pagod, umiinom ng tubig. Ang hirap mo hindi uminom.
Bawal mabasa, sabi nila eh. Pero uminom ka, napasma tuloy yung bibig mo. Now I know. Oo, pero alamin nga natin ang siyensya sa likod ng pasma dito sa Kata Wonder. Huwag kang magbasa ng paa, kagagaling mo lang sa trabaho. Likas sa ating mga Pilipino ang maniwala sa mga kasabihan at pamahiin. Isa na rito ay ang pasma. Pero, totoo nga ba ito o isa lamang itong haka-haka? Matagal na ang paniniwalang ito sa ating kultura. Saan at kailan nga ba ito nagsimula? Mayroon nga ba itong scientific evidence o wala? Ang pasma ay nanggaling sa Spanish word na espasmo, which translates to spasm, ang biglang pangingirot o pangangalay ng kalamnan. Pasma is often attributed to the interaction o ang pagsasalubong ng init at ng lamig. Ilan sa mga sintomas daw nito ay ang hand tremors o panginginig ng kamay, pagpapawis at pamamanhid ng palad, pati na rin ang muscle cramps on calves and legs. Ito ang ilan sa mga paniniwala at common misconception tungkol sa pasma. Alamin natin kung ito nga ba ay real or fake. Bawal maligo kapag pagod. Fake. There's no scientific evidence na nagpapatunay na bawal maligo kapag galing sa trabaho, exercise o pinawisan. Ang pananikit ng katawan at kasukasuan ay maaaring cause of fatigue o pagod. Bawal maghilamos pagkatapos mag-cellphone. Fake. Hindi nakakalabo ng mata ang paghihilamos ng muka after mag-cellphone, but excessive use and screen time can lead to eye strain that can cause eye irritation and discomfort. Bawal magbasa ng paa pagkakatanggal lang ng sapatos. Real o fake? Ito ay bunga ng paniniwala na hindi pwedeng magsama agad ang init at ang lamig. Init ng kalamnan at lamig ng tubig. Pero, ang magiging resulta lang ng pagbabasa ng paa after magsapatos ay maaaring magkaroon ito ng mabahong amoy dahil sa pawis at bakterya sa balat. Pag nagkaroon ng contact with water ay lalong nag-i-spread ang bakterya because of moisture. Ang pasma ay hindi isang medical condition at walang confirmed medical basis. Narito ang mga tips para maiwasan ng muscle spasms at fatigue. I-apply ang HIPS. H. Hydrate. Laging uminom ng tubig at huwag hayaang ma-dehydrate. I. Ingat, huwag pabayaan ang sarili. P. Pahinga. Overworking at stress may lead to other medical conditions, kaya rest din. S. Stretch. Warming up will wake our body up and prepare ourselves for the entire day para mas lalong maging active at productive. Kahit tayo ay may mga tips, ay mas maigi pa rin na magpakonsulta sa mga experts and professionals upang malaman kung mayroon pang ibang underlying conditions na dapat mabigyang pansin bago ito lumala. Always ask yourself if what you know is real or fake. Exactly, kasi may mga ganun talaga. Oo, na akala, myth kasi yung sabi nila na yung mga kasabihan ba or pamahiin tungkol sa dito sa pasma na wag kang maghuhugas agad-agad, pero may scientific basis din kasi siya. Yung iba naman, kailangan mo lang talagang kumonsulta sa mga profesional para malaman talaga kung meron ka nga bang dinaramdam nang hindi mo nalalaman. Baka meron yung tinatawag nilang oversweating. Oo. Baka isa yon, di ba? Na dahilan kung bakit namamasa-masa yung ating mga palad at saka may kakilala ako, nababasa yung kanyang palad kapag kinakabahan siya. Sino? Siya, basta siya. Ako, may hindi ko pwedeng iganon kasi may iganon siya. Anong tawag dyan? Nagsishake siya. So, pag nagsishake siya, basa din? Basa rin kasi talaga siya. Ay, talaga. Baka ikaw talaga si Storm. Hindi. I call forth the waters from the sky. Mga ganon. Pero may mga konting nginig siya, hindi niya kayang magstay. Tapos, may basa siya minsan, kaya ang hirap humawa. Ay, totoo ba? Oo. Try mo makipag-holding hands, tapos pasmado yung kamay mo. Ang hirap. Oo, mahirap talaga. Kaya nga ako, okay lang na mapasma kasi wala naman akong holding hands. Yun lang. Ka-holding feet kaya. Hindi, pero fit to fit yan siya. Uy,
magulantang ka, yung mga daliri niya, biglang ginanon yung kamay mo. Parang, daliri sa paa yun, ha? Parang, ay, ang crazy. Alien yan siya. Alien yan. Pero diba, kung over naman na, magpakonsulta na lang tayo. Magpakonsulta. Pero marami din nagsasabi na mas mag-rely na lang sila sa mga herbal medicines, mga ganyan. Ano yan? Oo, may mga times na pwede po. Basta na i-prescribe din sa atin. Siyempre, alamin din natin. At isa sa mga sinasabi nilang powerful, na dahon-dahon or mga herbal medicine, yung malunggay. Ay, may mga drinks na ganyan. Oo, di ba? Pag malunggay yung iniinom mo, para na rin siyang supplement. Yeah, di ba? Hindi mo na kailangan uminom ng kung ano-ano daw. Yun lang, malunggay drink o malunggay juice. May nakita nga ako isang vlogger, nagluto ng malunggay, hindi niya tinanggal sa tangkay. Oo, indeng-deng na nga kasjelatan. Kamabalin mo. Ay, totoo ba? We do that in tinola. Oh, I do not do that because I do not have chicken. Ay, pero malunggay power, rich in nutrients para sa ating katawan. Yan ang tunay daw na gulay ng ating bayan. Alam mo yan sa Fact na Fact. It's a leaf. Hindi, it's a tree. Oh wait, it's a vegetable. Madalas nakikita ang punong ito sa tabi ng kalsada at maging sa bakuran ng tahanan natin. Kung sa tingin nyo ay pangsahog lang ito sa tinola at munggo, dyan kayo nagkakamali dahil ang malunggay ay tinagurian na superfood. Ang Moringa oleifera o mas kilala sa tawag na malunggay ay isang uri ng native species ng gulay sa Pilipinas. Ito ay siksik sa vitamin A, vitamin C, calcium, iron at antioxidants. Kaya mainam itong pampalakas ng ating immune system at pang-regulate ng ating sugar levels. Maliban dito, mayroon din itong mga antibacterial, antimicrobial, antidiabetic at antidiuretic properties. Pwede din itong kainin bilang supplementary food laban sa paglago ng mga cancer at tumor cells. Ang malunggay ay karaniwang tumutubo sa mga tropical at subtropical na lugar kung saan kabilang dito ang Asia, India, Africa, Central America, Latin America, Ethiopia at Nigeria. Ayon sa Grandview Research, 35.30% ang porsyento ng Asia Pacific bilang isa sa mga main exporter ng malunggay sa ibang bansa. At dahil makilala ito bilang superfood, isa rin ito sa mga sikat na ingredient ng health supplements. Meron din tayong iba't ibang products katulad ng malunggay capsules, malunggay powder, malunggay oil, malunggay dips at salad dressing. Pagdating naman sa pagluluto, ang mga dahon ng malunggay ay pwedeng isahog sa mga ulam katulad ng munggo, tinola, inabraw at suwam na mais, habang ang bunga naman ay madalas na hinahalo sa pinakbet. Pero ngayon ay mas nagiging creative na ang mga Pilipino dahil hindi lang ito basta pang ulam lang. Nakikita na rin ito sa mga tinapay katulad ng pandesal o di kaya ginagawang healthy version ng crackers. At ito pa ha, hold your mugs dahil ang malunggay ay ginagawa na rin kape. Yes, you heard that right. Malunggay coffee is a thing. San ka pa? Healthy na nga, energizing pa. Sino nga ba ang mag-aakala na ang simpleng gulay na madalas lang nating dinadaanan sa kalsada ay pampahaba pala ng buhay? Tunay nga namang super amazing ng superfood na ito. Hindi lang ito basta puno, ito ay isang punong puno ng sustansya. Kaya naman next time na magluluto kayo ng ulam mga ka-MB, don't forget the mighty malunggay! Nakakamiss yung bunga ng malunggay, no? Uy, hello nga pala kay Jade Dexter na nanonood sa atin ngayon. Thank you very much. Talagang nag-abang siya ngayong araw na to. Oo, hello sa'yo. Pagpalain ka. Pag kailangan mo ng yakap, may malunggay. Akala ko meron ako. Yun pala. Kasi isa akong malunggay. Uy, yung bunga niyan, super love ko talaga pagdating sa dinengdeng at saka pinakbet. Ay, nag-imas. No? Tapos sapsapom nga, ikasdi mo ni, tapos kasdi mo, imasen. Dagidyahan mga magulang na malunggay, kan mga kasudyayan, Oo, mga anak na malunggay ang tawag doon. Kasi hindi sila magulang. Pero ang sarap, nakakamiss ng... Yeah. Ano ang pinaka-favorite mong pagkaing may malunggay? Swam. Swam? Swam na mais.
Yung mais na parang dinengdeng mo siya, pero tapos may malunggay na leaves. At saka lagyan mo rin siya ng dahon ng ampalaya. Sarap. Marunong akong magluto ng swam. Ngayon ko lang yan narinig. Oo, lutuan kita one time. Pwede. Oo, dun sa bahay nyo. Para ikaw gumastos ng mais at saka mga ingredients. Wow, na para bang kapag sa bahay, yun ang kakainin mo, hindi yung iba? Depende kung merong in-order si mama mo para sa akin. Hindi, pero masarap ang malunggay. Sobrang sarap ng malunggay. Oo. Ang dami na napaka-creative talaga, no? Napaka-creative ng mga Pilipino na yung mga malunggay na yun, imbis na pang-ulam lang, naging kape. Kulang na lang yan, malunggay candy. Why not? Diba? Yeah, Bakit hindi? Oo, sa mga MSMEs natin. Bakit hindi natin gawa ng paraan ng malunggay para maging isang candy? Gamitin natin yung tangkay. O yung mismong puno niya. Hindi, pero pwede rin gawin siyang malunggay tea kasi yan yung ginagawa ng tita kong cancer survivor. Yun Tsaa? Tsaa. Tsaang malunggay? So, paano niya ginagawa yun? Ibo-boil niya yung malunggay. Tapos yun na yung tsaa. Oo, yun na. Para siyang boiled malunggay. Boiled malunggay. Pero siguro maganda din yung malunggay na yan pag ang ginawa, yung ipapadry mo muna siya. And then? Tapos after mong i-dry, ilagay mo siya sa tea bag. Tapos yun yung isaw-saw sa mong I think you need that to blender first kasi ginawa na namin yan noon. You need to blender that first? Yeah. Ay, ginawa kasi namin noon. Ayun, mas mura pa. Kesa yung barley something. Yes. Di ba malunggay, matakin mo yun, malunggay pandesal. Tapos ang kape mo, malunggay. Di ba? Tapos ang ulam mo sa araw na yun, malunggay din. Ewan ko na lang, pero yung malunggay na yan, kapag kinain mo kasi siya, alam mo ang lagi niyang sinasabi, "Wee! Again!" Sabi niya. Oo, yan yung dahon na kapag kinain mo, mag-i-slide lang yan siya sa'yo, tapos sasabihin niya, "Wee! Again!" Sabi niya. So weird. Gets ko na. Parang mais yan eh. Oo. Tapos biglaan. Diba? Basta, bahala na kayo kung anong ibig sabihin ng, "Wee! Again!" Oo, pero dapat as much as possible yung mga bata ngayon, kailangan masanay na magmalunggay. Tignan nyo, aabutin kayo ng 200 years old. Wag naman. Hirap na hirap ka na nun, girl. Hindi. Baka pangarapin mo, kunin mo naman na ako, Lord. Sabi na. Diba? Creative minds nga naman talaga ng mga tao. Pero dito talaga, dahil ngayong buwan na ito, ay tinagurian nating Creative Month dito sa syudad ng Baguio. Mantakin mo, dahil napakadami ngayon na mga events. Oo, dahil sa pagiging creative city ng ating syudad. At ito nga ay ang lagi nating inaabangan o taon-taon nating inaabangang Ibag-IW 2025. At narito ang mga calendar of events. O, di ba? Bonggang-bongga. Ikaw ba? Excited ka na dito? Excited na ako. Yes, dahil ang sining at kultura tampok sa taunang Ibag-IW Festival, muling binibigyang buhay ng lungsod ng Baguio ang diwa ng sining at kultura sa taunang Ibag-IW Creative Festival 2025 bilang bahagi ng pagkilalang natanggap nito bilang UNESCO Creative City for Crafts and Folk Arts. Kabilang sa mga highlight ng Ibag-IW 2025 ang manamnamang Creative Sunday sa Session Road kung saan bukas ang kahabaan nito para sa mga Baguio-based artists upang maipakita ang kanilang likhang sining at talento. Kasabay nito ang Gastro Art Creative Crawl, isang kakaibang fusion ng iba't ibang putahe at sining sa iba't ibang kainan ng lungsod. Sa Kasiana Community Art naman, sabay-sabay magpipinta ang mga lokal na artista sa Carantes Street bilang simbolo ng pagkakaisa at malikhaing kolaborasyon. Bubuksan naman ang festival sa pamamagitan ng Ibag-IW Creative Festival Opening Gala sa Baguio Convention and Cultural Center. Bukas na yan, November 14, 4:30 in the afternoon. Magtatapos ang selebrasyon sa Mandeco, Quito, isang natatanging karanasang tampok ang mga likhang kamay o handmade products, traditional na sining at lokal na kultura ng Cordillera. Pero para sa mga updates ng Ibag-IW Creative Festival 2025, bisitahin lamang ang kanilang official na Facebook page. Naku, napakadami. O, tignan mo kung makikita mo yung calendar. Punong-puno ngayong buwan ng November. Hanggang December pa ito, ha? Oo. Really? Medyo magtatagal talaga ang Ibag-IW
eto na yung 8th year ng Ibaguio Creative Festival. I see. So, I guess ngayong year na to, dito ako dadalo. Yes, dumalo ka. Sana makadalo ka dito sa gala night nila. Bukas ng 4:30. Oo. We'll be seeing you there. Naku, nakaka-pressure nga lang kasi. Expected nila na magdadamit ako ng bongga dyan. Really? Kasi di ba creative, hindi... Meron na ba? May naiisip ka na ba? Meron na, nawawala lang. Hinahanap ko pa hanggang ngayon. Hindi ko talaga siya hinahanap ng puso ang blouse ko. Totoo, malay mo kung saan-saan na napunta lang yan. Pero andyan at andyan lang feeling yan. ko nandyan lang yan siya. Pag wala naman, we have the creative mind but Piman. Diba? Ikaw pa ba? Ako pa ba? Malay mo, pumunta ako doon, mermaid. Diba? Ang palda, nagiging top mo. Diba? Ang top mo, minsan nagiging pamunas na lang sa... Ganun ka-creative. Mga ka-MB, umpisa pa lang yan ang mga sakto ngayong Huwebes na ito. Mamaya naman ang mga balitang nakalap ng RNG News. Matapos nga manalasan itong bagyong uwan dito sa lungsod ng Baguio City, alam mo bang dahil sa bagyo ay nadiskubre ng isang barangay na substandard umano ang kanilang multi-purpose building. Ay, substandard! Diba? Hindi na tayo natatapos dito at hindi lang yan. Dahil usapang bagyong uwan pa rin po, napinsala naman po ang ilang mga classroom dito sa Baguio City dahil pa rin yan sa epektong iniwan ng bagyong uwan. At hindi lang din po yan dahil dito, usaping bagyo pa rin ito, nakabalik na yung mga inilikas na pamilya dyan sa Itogon, Benguet. Ay, mabuti naman kung ganun. At least kahit papaano, maaayos na nila yung mga tahanan nila. At doon ulit sila makatulog ng presko. Yes, at saka may foam. May foam, may blanket. At syempre, sa pagbabalik naman natin, pag-uusapan natin ang mga pagpunta ng ibang mga vloggers sa mga establishments. Tapos minsan, di ba, nasisiraan daw yung mga establishment. O sino dapat ang mag-adjust dyan sa dalawang yan. Pag-usapan natin yan. At syempre, isang pamahiin, or madalas, maraming pamahiin ng Pilipinas na talaga nga bang galing mismo dito sa Pilipinas o inspired lang siya sa ibang kultura? Malalaman natin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City.
7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. November 13, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RMG News. Matapos manalasa ang bagyong Uwan sa lungsod ng Baguio City, isang bagong multipurpose building hall ng barangay ang nasira. Dahilan umano ng kanilang pagkasira ay dahil sa substandard na gusali. Narito ang report. Sa pananalasa ng bagyong Uwan sa Baguio City noong Lunes, November 10, hindi nakaligtas dito ang barangay hall ng Irisan. Ang mga salamin ng covered court, sinira at nilipad ng malakas na hangin. Ang mga kisame, nagbagsakan. Pero kasabay ng pananalasa ng bagyong Uwan ay may nadiskubre ang barangay. Nakita namin yung connection ng mga glasses. Talagang medyo mahina. Kaya sabi ko sa mga nung pumunta yung mga sibaw, talagang kulang yan. Kasi palaging sa diyan sa direksyon ang direksyon ng wind, lalong-lalo kung malakas. Kaya medyo mahina yan. Sabi naman ng kontraktor, sige, lalagyan namin. And, pumunta pa rito, nakita niya, tumutulong nung nung sa previous typhoon. Kaya sabi niya, babalik kami para lagyan ng sealant, lalong-lalo sa outside. Yes. Sabi niya, at saka yung mga wiring, hindi naman pumunta yung kanya. Ilang beses yun, mga 4 weeks, mga month na. Pero sabi ng contractor, in fairness, tumawag kay kapitan nung nalaman niyang nasira yun. Wala akong kasalanan kasi I followed the plans. Ayon kay Engineer Cacho, isa ring kagawad ng Barangay Irisan, napansin na nila ang kalidad ng gusali ilang linggo mula nang sila'y lumipat. During our activities po kasi na hineld sa covered court, tapos mahangin, makikita natin na gumagalaw yung glass. Ibig sabihin manipis, tapos kulang nga siya sa kulang siya sa hindi siya structurally design na maganda. Kung structurally stable yung structure, kahit na gaano kalakas yung wind, kahit gaano kalakas yung earthquake o typhoon, hindi yan masisira. Kasi doon nga sa engineering matters, meron tayong wind load analysis, earthquake load analysis, and then maraming load analysis na kailangang i-consider. Considering na ang nag-design po is Sibaw, ang Sibaw is home of architects. Yeah. So hindi po natin alam kung kinonsider ba nila yung suggestion ng engineers. Andito tayo ngayon sa multipurpose building hall ng Barangay Irisan sa Baguio City at makikita natin dito ang iniwang pinsala ng bagyong Uwan, ang mga salamin itinangay ng malakas na hangin. At nang makausap nga namin ang ilang mga barangay officials ng Barangay Irisan,
Ipinagtataka nila na kung kailan pa may bagyo, doon pa nila madidiskubreng palpak ang pagkakagawa ng building na ito. Isa ito sa mga bintanang naiwan at hindi nadamay sa pananalasa ng bagyong uwan. Pero sa simpleng pag-uga mo pa lang, mararamdaman mo na at malalaman mong hindi matibay ang pagkakagawa nito. Isa ang bintanang ito sa mga hindi nabasag, pero sa simpleng pag-uga ng mga kagawad, nauuga na raw ito. Kasi wala na, delikado ito, sabi ko, madaling... Oo nga po, oh my gosh! Ayon sa punong barangay ng Irisan, kabubukas lang ngayong taon ng gusali at sinimulan itong itayo taong 2021. Pero hindi nila inaakalang ang higit 50 milyong halaga ng multi-building purpose na ito na itinayo sa pangunguna ng City Building and Architecture Office ay madaling masira. Aywan ko kung anong sisihin natin dito. Whether ni contractor or wag na siguro, baka nasa isip ng mga tao siguro yan. Sa mata ng tao, standard ng barangay hall. Din malapos lang ni Uhan. Nakalkalan namin. Nakalkalan iti ko na. Tama day ko na, madam. So nga, nasa tao na. Kung ano ang iniisip ng mga tao ngayon. At least siya kumakit. Tangkubot nga kaya't kakastiki mangyari. At least kumakit. Pakinabangan dita tao tayo. Pagyamanan ta, dapat tinasir tayo itinational nga budget. Ngayon may dito nga barangay hall. Nakaliddaang ako ng ti Ilocano. Ti amok pa ikutan. Unay nga napiksa di tayo po. Ang isang function po kasi nitong multipurpose building ng Irisan is evacuation center para sa mga constituents natin. So during calamities, dito sila dapat pupunta. Pero dahil sa nangyari, hindi na po siya safe to be the evacuation center of Irisan. Nananawagan naman ang Barangay Irisan sa pamahalang lungsod para maisaayos ang nasirang gusali. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang Sibaw, ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero, RNG News. Pumalo na sa 700 mga classroom ang napinsala ng Bagyong Juan dito sa rehiyon ng Cordillera. Karamihan dito natuklap ang bubong. Magbabalita Charles Nicolimo. Matapos ang 2 araw na walang pasok, balik eskwela na ang mga mag-aaral sa Santo Tomas National High School sa Barangay Santo Tomas School Area, Baguio City. Pero ang classroom na ito ng grade 9 pansamantalang hindi ginamit. Ang kisame kasi bumigay sa pananalasa ng super bagyong uwan. Nung nag-roving yung guard, nakita niya na sa lakas ng hangin, nakita niya na bumigay yung ceiling sa isang building. Pansamantala namang inilipat sa ibang classroom ang mga estudyante. Ayon sa DRRM Office ng Division Office ng DepEd Baguio, isa lamang ang nasabing paaralan sa mga classrooms na nagtamo ng minor damages sa lungsod. As of now, we have 28 schools po na nag-declare or nag-report na wala namang pong damage sa schools nila. May mga ilan-ilan lang pero konting nag-leak lang dahil sa hangin at ulan. Pero ang ilang paaralan sa Cordillera hindi nakaligtas sa bagsik ng super bagyong uwan. Sa Labinyo Aquisio Elementary School sa Bacon, Benguet, 3 gusali ang natuklap ang bubong sa lakas ng hangin. Nasira din ang makeshift classroom na ito sa Katlubong National High School sa Bugyas, Benguet dahil sa natumbang puno at pagguho ng lupa. Tumulong naman ang kinatuan ng Sagada BFP at PNP sa paglilipat ng mga gamit sa Sagada Central School sa Sagada Mountain Province matapos matuklap ang bubong ng ilang gusali sa paaralan. Napunta naman sa open grounds ang mga natuklap na bubong ng ilang classrooms sa Pingad National High School sa Sabangan Mountain Province. Tinuklap din ng malakas na hangin ang bubong ng gusaling ito sa Tadjan School of Arts and Trades sa Tadjan Mountain Province. Pinasok naman ng putik at baha ang mga classroom sa Kadaklan National High School sa bayan ng Barlig, Mountain Province. Na-wash out naman ang classroom sa Lubo Elementary School sa Tanudan, Kalinga dahil sa pagragasa ng tubig at mga troso sa Gapu River. Halos mabuwal naman ang punong ito sa Alfonso Lista Central School sa bayan ng Alfonso Lista, Ifugao sa lakas ng hangin.
Nabasa naman ang ilang kagamitan ng classroom na ito sa Tinag Central School sa bayan ng Tinag Abra matapos matuklap ang bubong. Sa tala ng DepEd Cordillera, pumalo na sa 700 classrooms ang napinsala sa pananalasa ng super bagyong Uwan. 72 dito ay totally damaged habang 148 ang nakapagtala ng major damage habang 461 ang mayroong minor damage. Pinakamarami rito ay mula sa Abra na pumalo sa 370 napinsalang mga classroom. May mga allotment ng ating mga schools pagdating sa DRRM allotment funds sa kanilang mga eskwelahan. At meron kasi din tinatawag na basic learning continuity plan or contingency plan ng ating mga schools na ina-activate po nila or ini-implement nila in cases na may mga nangyayaring ganito. Pero sa kabila nito, determinado pa